Yes, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tay Abdul Karim from Medellin TV News Online. Kasama po natin ang iba't ibang media entity ng BARM region. So sa ngayon ay makakaharap po natin at makapanayam ang OIC Regional Director ng National Commission on Muslim Filipinos, formerly known as OMA, and no other than Attorney Kapolji Kitular. Yes sir, maki-update po kami sir kung ano na nga ba yung mga updates natin dito sa inyong opisina. Okay. Una sa lahat, binabati ko po ang tagapakinig, taga-subaybay sa inyong programa ba yun? Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second is, gusto ko lang emphasize yung nature ng aming office. Yes, tama yun, dating Office on Muslim Affairs ito, Region 12. But in 2010, yung Office on Muslim Affairs or OMA na kilala natin was replaced into the NCMA. Pursuant to Republic Act number 9997, otherwise known as an act creating the National Commission on Muslim Filipinos. The main mandate of this law is to preserve and develop the cultures of the Muslim communities in the Philippines. In other words, to advance the welfare of the Muslim communities in this country. So on our part, as then OMA, now NCMA SOC Sergeant Region. This was the Region 12 before, then minus Cotabato City and Maguindanao, because Cotabato City and Maguindanao joined the Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. So kaya naging SOC Sergeant yung regional office ng NCMA. So mga ilan lamang po yung saklaw niyo sir? Ang saklaw namin is from North Cotabato province, then Sultan Kudarat province, including cities in this province. Yes. Sarangani province, and South Cotabato province, including Santos City. So yun na yung area na So paano po ito naging national dati, Office of the Muslim Affairs? Paano po yung nangyari sir? Dahil dito sa Republic Act number 997 na-replace na yung dating Office on Muslim Affairs. So the functions of the then OMA is now being performed by this agency, the National Commission on Muslim Filipinos, or NCMF. So, okay sir, ano yung pinagkaiba sa nung OMA pa at ngayong NCMF? Meron bang difference? In terms of functions, management, mayroon. Ngayon, ang structure ng commission, meaning the NCMF, ang pinakamataas namin is secretary. Then after the secretary, we have commissioners. Itong commissioners represented by different tribes, may sectoral representation. Then after the commissioners, mayroong bureau. So itong bureau, ito yung nasa operations ng commission. Then after the bureau, ang tawag sa mga pinuno namin dyan is bureau directors. Then after the bureau directors, ito na, regional offices na pinamumunuan naman ng mga regional directors. So all over the country, you have 11 regions. Kasama na yung ating region, SOC Sergeant Region. So doon sa Office of the Secretary, mayroong office doon. Ang tawag nila ay OSEC, Office of the Secretary. Then mayroong namumuno doon, ang tawag namin doon ay
executive director. Security director. So yun yung parang structure ng aming office. Sir, dako naman tayo ngayon is, di ba nag-meeting po kayo. So ano po napag-meetingan natin about ito sa Hajj and Umrah? Mag-update po tayo sa Hajj and Umrah. Focus pa tayo doon. Opo, okay. Doon sa Umrah, hindi namin hawak ang Umrah. Nasa mga sheikh, ano nila yun. Sa Hajj, meron tayong function, one of the major functions of the NCMF is regarding Hajj administration and operation to be conducted every year. Ngayon, mayroon pinalabas ang ating officer in charge na si OIC Secretary Yusuf Mando. Siya yung kasalukuyang naitalaga na designate na officer in charge because our secretary dealing na mo yung medyo mayroong konting problema, may suspension order galing sa DILG. So si OIC Secretary Yusuf Mando ang nagpapatakbo for the meantime. So mayroong pinalabas yung office niya, office of the OIC Secretary, together with the Executive Director, Tahir Lidasan, CSO 3. Si Tahir Lidasan ay siya rin yung Bureau of Pilgrim and Endowment Officer in charge. Ito yung bureau na kumahawak na nag-administer sa Hajj every year. Itong BPE, Bureau of Pilgrim and Endowment. So meron silang pinalabas 2024 Hajj Advisory, Schedule of Hajj Mutawif Fees. So itong pinalabas nila, bago lang ito, last I think Monday ito. So ang pinalabas nila dito ay comparison from 2022 and 23 Hajj season with 2024. Ito, lumabas ito after na galing sila sa Saudi. Nakipag-meeting sila doon sa Ministry of Hajj sa Kingdom of Saudi Arabia. Nung bumalik sila last week, ito na yung update or balita na mayroon na napalabas, no, sa NCMF. Sa 2024 na figure ng Mutawif fees, kung i-compare natin from the 2022 the 2023, sa ngayon mas maliit kaunti yung total na Mutawif, mga about $200. Kasi dito nakalagay sa total Hajj fees is, in terms of dollar, is 3,360. This is for the 2024. Yung last year, 2023, is $3,564 US dollars. Then in 2022, 3,390 US dollars. So if you note, no, mas maliit konti itong year na ito, itong 24 na more or less mga $200. So yun po yung so far, yun pa yung napalabas na advisory from the NCMF top management. So sir, ano po yung ating mga plano this coming Hajj, since na itong hawak nyo, upang lalo pang mapagaan sa ating mga bangsamorong pag-Hajj, since na marami naman sa atin na to step down nila of Mecca Easter egg. So ano po yung plano natin para hindi sila mabigatan o maantala dito sa pag-Hajj? Meron ba mga hakbang para mapadali sa kanila? Siguro meron man tayong existing na proseso kung paano mag-apply sa pag-Hajj every year. After dito, lumabas itong schedule of Mutawif, Hajj Mutawif.
ang susunod na mangyari dito is Hajj awareness. Dito sa Hajj awareness, dinidisseminate yung mga bagong policy tungkol sa Hajj, ang galing man sa Kingdom of Saudi Arabia. Dinidisseminate yun sa mga sect natin. Then in turn, sila namang didisseminate doon sa mga jamaa nila. So inintay natin yan kasi diyan tayo magsimula. Kaya nagpa-meeting ako kanina, supposed to be kahapon pa. Dahil habang inintay natin yung schedule ng Hajj awareness activity na yun, at least nakapaghanda tayo anong mga activities kailangan ng gagawin. So so far wala pang lumbas na schedule sa Hajj awareness activity. Although sa result ng meeting kanina, meron silang na monitor na it will be possibly on parang February 25, 26, something like that. And kung hindi magbago yung na-monitor na, the venue will be in General Santos City. So last year, ang venue ng Hajj awareness program ay nasa Cotabato City. Nandun tayo sa Robinson last year. So far, hindi pa lumabas yung nakasulat, but yun ang namumonitor ng committee on Hajj natin dito sa South Sargent area. Sir, para sa kaalaman ni Babot si Papa, kasi meron din nagtatanong kung magkano pa talaga ang exact amount na magagastos nila sa pag-Hajj, at paano ba nila malalaman na napunta sila sa accredited na chef ng NCMF? Okay, magandang tanong yan. Doon sa exact na babayaran nila, ito na yung unang babayaran nila, itong tinatawag na mutawif. So itong 3,360 na ito, i-multiply mo ng kung magkano yung equivalent niya sa dollar. So yun ang babayaran sa mutawif. Ang wala dyan, yung mga transportation, manggaling, let's say for example, from Cotabato to Manila, then from Manila to Jeddah o Kingdom of Saudi Arabia. Well, hindi nakasama dito sa figure na ito. So, kung equivalent ng 3,360, let's say 55 yung dollar, magkano yung maglabas yan? O nasa mga Depende sa dollar. mga 200,000 plus. Then idagdag mo yung domestic expenses, pagsakyan ng eroplano, round trip yun. Then more or less accommodation. So nasa more or less mga 300 pa rin yung maging resulta. Magiging total overall. So much. Paano nila malalaman, sir, na yung check na napuntahan nila is accredited? Ay, tama. Kalimutan ko yung part ng tanong. Dito sa NCMF, mayroon kaming list of accredited sects. The NCMF accredited sects, we give examination para ma-accredit sila. Then, pwede kayong makakuha ng list ng accredited sects. Mamaya pabigyan ko kayo ng list noon para ma-identify nyo na ito ay accredited or hindi accredited. So isang magandang development yun na the NCMF leadership ay ina-accredit yung mga sects natin para kahit pa paano meron tayong mamonitor natin anong ginagawa ng mga sects natin. So far, wala na kami ibang katulungan, attorney. Libang kung meron kang karagdagang informasyon para sa kaalaman ng ating mga kabangsamoro at sa buong mundo na nais na magpunta ng ibang lalo na sa Saudi Arabia, Makkah. Okay, para sa ating mga kababayan na gustong mag-perform ng Hajj for this year 2024, mag-monitor kayo sa Facebook page ng NCMF dahil doon natin makikita yung mga advisory na pinapalabas from time to time. Tulad nitong schedule of Hajj Mutawif fees. And kung hindi kayo nakakamonitor, kung medyo nasa mahirap yung signal, then pwede kayo magpunta sa NCMF South Sargent office, regional office dito sa office natin.
para sa mga karagdagan information, mga verification. At kung anong nakikita no sa social media, pwede kayo mag-verify dito sa office ng NCMF Chokchat din, dito sa Cotabato City. Maraming salamat, Atty. Maraming sa salamat. pagbibigay sa amin ng pagkakataon na Sir, kayo po kunin namin ang mga pangalan ng accredited. Yan lang Tabang naman. namin dito sa mga gali. Opo. Assalamualaikum. Fatima? Ito,